Nagpaputok ng baril at pinagbantaan pa umano ng barangay chairman ang isang residente sa Batangas City. Kung hindi ka nagmula, umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Patayin ko kayo lahat. Sa kuha ng video, maririnig ang magkasunod na putok ng baril mula umano sa barangay captain na si Joven Camacho habang naglalakad sa kalsada. Sinubukan siya awatin ng ilang residente at ayon sa pulisya, may pinuntahan na residente si Camacho. Doon siya nagpaputok ulit ng baril, tinutukan pa umano ang biktima ng baril sa mukha at pinaputokan ng baril sa tabi ng kanyang paa. Pinaghahanap ng pulisya si Camacho. Hindi nagbigay ng pahayag ang biktima at ang pamilya ng kapitan. Lumabas po sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa Senado na food poor ka kung 64 pesos pababa ang daily budget mo sa pagkain. Nasa 20 pesos po yan kada meal. Pero ang tanong ng ilang senador, hindi ba dapat baguhin na ang batayang ito lalo't pamahal ang presyo ng pagkain? Saksi, si Mav Gonzales. Pinapareview ng mga senador ang basehan ng National Economic and Development Authority o NEDA sa kahirapan. Sa pagsisimula kasi ng briefing ng Development Budget Coordination Committee sa Senado, lumabas na para masabing food poor ka, 64 pesos pababa ang budget mo para sa pagkain kada araw. Pero 3 meals po yun, di ba? Tama. So parang lumalabas sa 20 pesos per person per day. Per meal. Per meal. Sa tingin niyo ba that number is sufficient, yung 20 pesos? The basket has not been changed for some time, Your Honor. Although the value of that basket has been adjusted for inflation. So we should revisit that because preferences could have changed already. The relative prices have changed. Kasi nga nakita natin yung price of rice has been, inflation there has been over 20% for the last couple of months. No? So obviously, doon lang talagang ubos na yung 20 pesos. Sa poverty threshold, 91 pesos per person per day ang batayan para masabing mahirap ka o wala pang 3,000 pesos sa isang buwan. When you compute poverty thresholds using an old number, which is obviously not workable anymore, 20 pesos per meal, hindi totoo yung poverty your poverty forecast. Paliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, hindi nila binabago ang threshold para matrack ng maayos kung may epekto ba ang mga programa ng gobyerno sa kahirapan. I think it's due for a visit of this poverty threshold natin kasi medyo matagal na rin. More than a decade na yon since it was set. Inaasahan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bababa na sa 2 to 4% ang inflation rate ng bansa. Malaking tulong daw ang pagbaba ng presyo ng bigas. Rice prices affect inflationary expectations, and these expectations lead to second-round effects. EO62 to reduce the tariff on rice will be so helpful in our efforts to tame inflation. Sabi naman ni Finance Secretary Ralph Recto, pinakamababa ang unemployment rate at mas maraming Pilipino ang naiahon sa kahirapan ngayong 2024. Our unemployment rate is at a historic low. We have 50.3 million Filipinos employed today, and 63.8% of them are engaged in formal and stable jobs. With favorable conditions, we are on course to become an upper middle income country by 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Hindi raw alam ni Department of Education Secretary Sunny Angara kung nagkaroon ng mishandling o maling paghawak ng pondo ang gobyerno. Ang issue na yan binanggit ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang linggo na isa sa mga dahilan ng pagbibitiw niya sa gabinete ni Pangulong Marcos. Sinubukan daw itama ng Vice Presidente ang nakita niyang mali. Pero wala umano siyang nakuhang suporta at wala rin daw siyang nakitang pagbabago. Ayon kay Angara, Commission on Audit o COA ang nakakalam kung nagkaroon talaga ng mishandling dahil nakita ito sa kanilang mga report. Pero sa tingin ng kalihim, walang pagkukulang ang administrasyon lalo na sa edukasyon. Makikita natin sa mga COA reports yan. It's the COA who really knows
if there was mishandling. Personal na sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga atletang Pilipino sa kanilang pagdating sa palasyo. Ang mga Pinoy Olympian isa-isang tumanggap ng parangal at cash gift. Saksi si Ivan Mayrina. Suot ang Team Philippines na jacket, personal na sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pinoy Olympian sa Malacanang. Kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos na may suot ding Team Philippines sa jacket at ang mga anak na sina Simon at Benny. Dinigang saliw ng banda kawayan habang hinihintay ang mga bida ngayong gabi. Parehong red carpet welcome na salubong ito na iginagawad ng palasyo sa mga pinagpipitagang bisita. At bago mag-alas 8:30, dumating na mga atleta sa palasyo. Panghuli siyempre ang mga Olympic medalists, sina Nesty Petesio at Ira Villegas na nag-uwi ng bronze. At huli ang double gold medalist si Carlos Yulo. Kasunod dito'y pumasok na sila sa ceremonial hall. Ang hapunan, salmon belly na sinigang sa kamyas, inihaw na US Angus beef na may mechado sauce at chocolate cake. Pero hindi muna naghapunan kundi inuna na ang inaabangang awarding ceremony. Bawat atleta, binigyan ng presidential citation at bawat isa, may medalya man o wala, pare-pareho ng premyo. Lahat naman ng atleta natin, bigyan na natin basta nag-Olympian. Bigyan natin tig 1 milyon. Ang bronze medalist sa sina Villegas at Petesio, 4 na milyon ang nakuha. Si Yulo naman, 22 milyon ang tinanggap. Di na raw kasi biro ang mag-qualify sa Olympics at mapasali lang ay tagumpay na. At meron din siyempre para sa coaching staff. The coaching staff, bibigyan din natin ng kalahating milyon. Pero higit sa mga premyo, nais ng Pangulo na bigyan ng mas malalim na suporta ang mga atleta para sa mga darating na kompetisyon ay madagdagan pa ang mga Yulo, Villegas at Petesio na nag-uuwi ng mga medalya. Ang gusto kong tanungin sa kanila, ano pang magagawa natin para dumami kayong mga medalists? That's what I want to talk to. Hindi lang yung mga athlete, kundi yung mga coach, yung mga trainer. Ano pang kulang ninyo, yung mga magulang? Saan kayo nahirapan? Yung nag-training kayo what was the hardest part of it so that we can help? Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Naghahanda na ng victory party para sa Pinoy Olympians sa Pasay City. At saksi ron live si EJ Gomez. EJ? Pia, dito sa photo op at victory party sa Newport World Resorts, nakaabang ang ilang supporters at guests sa pagdating ng ating pinagdiriwang ng mga atletang Pinoy na lumahok sa Paris Olympics. Kabilang dyan ang double gold medalist na si Carlos Yulo at mga bronze medalist na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Para sa mga gustong masilayan ang mga Olympian bukas, isasakay sila sa float para sa motorcade na magsisimula alas 3 ng hapon sa Aliw Theater. Dadaan sila sa Rojas Boulevard at sandaling titigil sa tapat ng estatwa ni Jose Rizal. Simbolikong pagpapakita ito na sila ang mga makabagong bayani dahil sa galing na pinakita sa Paris Olympics. Mula Rojas Boulevard, dadaan sila sa Padre Burgos Street hanggang Finance Road, kakanan sa Taft Avenue at kakanan ulit sa President Quirino Avenue. Sadyang kakaliwa ang convoy sa Adriatico kung saan lumaki si Yulo. Saka dederecho sa Rizal Sports Complex kung saan may programang bukas at libre para sa publiko. Ayon sa MMDA, walang isasarang kalye at hindi rin isususpinde ang number coding. Stop and go lang naman tayo. Open lang po siya, pero kung sakali pong uulan, meron pong provision siya na may isasabit na lona. Hanggang alas 5 ng hapon ang parada. Pia, sa mga puntong ito, patuloy yung preparations na ginagawa dito sa Newport World Resorts. Para yan doon sa photo op at victory party nga doon sa mga atletang Pinoy na nagbalik Pilipinas ngayong gabi. Mula rito sa Pasay City, EJ Gomez ang inyong saksi. Pati po yung 10 taong gulang na pinsan ni Carlos Yulo aba gustong sumunod sa yapak ng 2-time Olympic gold medalist. At bumuhos din ang pasasalamat at suporta online para sa mga atletang Pinoy sa kanilang pagbabalik bansa. Saksi, si Bam Alegre. Nakapaskil sa bungad ng kalyeng ito sa Leverisa, Maynila ang iba't ibang mga larawan ng 2-time gold medalist Carlos Yulo. Isang taas noong pagkilala na sa lugar na ito lumaki ng Pinoy Olympian. Sa pagbabalik bansa ni Kaloy, proud ang mga naging kababata at kalaro
di maitago ang pagkasabik ng mga kabarangay. Hindi ako masabi, nakuha niya na eh. Naalala pa ni Felix Escobar kung paano noon nagsimula ang premyadong gymnast. Umalis pa yan. Nag-aaral yan sa Aurora. Tapos, kinuha nung lolo niya, yung lolo niya si Boy. Nag-aaral yan din ng tumbling dito. Tapos nung natututo na din nila sa playground. Din sa playground, nag-tumbling din doon, nagdalang pom. Sa natuto. Noon. Tapos dinala sa Memorial. Mga munting yapak na naisundan ng kanyang 10 taong gulang na pinsan na si Francis. Proud po ako sa kanya. Gusto ko din po maging katulad niya. Nang makarating sa Maynila si Carlos, nakatutok sa live stream ng GMA Integrated News ang kapitbahay niyang si Leng. Masayang-masaya. Siyempre, exciting na makita siya. Si Kaloy matyaga talaga. Pero ang pinaka-excited na makita si Carlos, ang kanyang lolo na nagplantsa pa ng damit na isusuot sa inaasahang pagkikita nila ng apo. Very, very, very excited. Gusto niyo po makita sana si Kaloy? Gusto. Tagal lang hindi pumupunta dito eh. May 2 years na yata eh. Masaya kung pupunta siya rito. Magkaroon ng victory party. Masaya, di ba? Everybody happy. Nagpaabot din ang kanilang pagbati sa pagdating ng mga Pinoy Olympia ng mga kapuso online. Kabilang dyan ang mga mensahe ng pasasalamat sa buong pusong pagsabak nila sa Olympics bilang kinatawan ng Pilipinas. "You are all champions," sabi ng isang netizen at nagpahayag siya ng pasasalamat sa hard work at dedication ng mga atleta. Ang isa naman nagpasalamat pati sa mga coach at crew. Sabi ng isa pa, "Come back stronger for Los Angeles 2028 o ang susunod na Olympics." At sabi ng isa pa, proud siya sa mga atleta at sana'y madagdagan daw ang bilang ng mga sasabak naman sa Los Angeles Olympics. Sana'y mabigyan din daw ng sapat na budget ang mga atleta sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.